Sa aming pag-iikot sa bayan ng Mindoro ay natuklasan namin ang isang isla. Sobrang nakakabighani ang ganda nito dahil sa sobrang linaw ng tubig at tila kristal na puting buhangin. Pero sa likod ng kagandahan ng isla ay may mga tao na pilit nabubuhay kahit walang tubig na inumin at kuryente. Paano kaya sila nabubuhay sa ganitong sitwasyon? Kaya naman kahit medyo may kalayuan ang isla ay pinuntahan namin para alamin ang kanilang pamamaraan na pamumuhay sa isang napakagandang isla, ang isla na kung tawagin nila ay Garza Island. So mga kabonyo, nandito na tayo sa Sitio Tadloc, Barangay Alibog. So mula Santa Teresa, Magsaysay, Occidental Mindoro ay dumiretso tayo rito para sumakay ng bangka. Papunta naman dito sa sinasabi nilang Garza Island, kung saan meron pa ring mga taong naninirahan kahit walang tubig at kahit walang kuryente. At ngayon ay titingnan natin kung anong klaseng pamumuhay meron sila doon at kung paano sila nakikipaglaban araw-araw sa kanilang pamumuhay nang walang tubig at walang kuryente. Bago marating ang isla ay kailangan naming sumakay ng bangka at maglakbay sa dagat ng halos 15 minuto. At sa aming paglalakbay ay napapaisip ako na marahil ay tanging bangka lamang ang kanilang sandata para mabuhay dito sa isla. At tanging ito lamang ang kanilang pamamaraan para makakuha ng kanilang mga kailangan para mabuhay. So mga kabonyo, sa wakas, after ng 15 minutong biyahe, halos wala pang 15 minuto. Pero dito na tayo, narating na natin itong Garza Island, napakagandang isla. Puting-puti yung buhangin, kita nyo. So dito, matatanong natin yung kanilang pangalan na I Love Garza. Sabi nila, madali lang ito ikutin to kasi napakaliit na isla. So magtatanong-tanong tayo kung kumusta ba ang pamumuhay ng mga mamamayan na nakatira dito. Tara. Sa unang tapak mo pa lang sa puting buhangin ng isla ay iisipin mong isa itong paraiso para sa lahat ng naninirahan dito. Pero sa likod ng ganda nitong isla ay may mga kwento na nakaantig ng aking puso at paghanga sa mga mamamayang naninirahan dito. Hirap nga sir ang kabuhayan dito sir hanggang ngayon. Sa sobrang init ng panahon pa sir. Kahit isla doon, sobra talagang init. Saka yung kabuhayan sir, napakahirap na. Ano po ba yung pinagkakabuhayan nyo dito sa isla? Yung ano na sir, yung lambat na maliliit dito lang sa gilid, panguli ng isda, yun na talagang ano, ay wala naman ibang mahuli dito sir, wala naman pwedeng pagtaniman dito ng mga ano, mga pagkain, saka yung mga kamuting kahoy na yan. Paano po ba kayo na patira dito sa isla ng Garza? Ay, kasi tayo kami sir, galing Samar, taga-Samar kami sir. Okay. Samar, nakapunta lang kami dito na tungkol sa pagpangisda nga, ang kabuhayan. Opo. Ay pagdating dito ay ganun din. Unang-una din noon dito maraming isda hanggang ngayon sa nagdami na ang tao, kahina na panina nakakaisda sir hanggang ngayon. Okay po. Paano nga pala sir yung ano? Kasi wala po kayong ano dito, tubig din. Paano po tubig nyo? Yan ang number one sir, na tubig talaga. Kung mayroon sanang magatulong sa amin na kahit pang-inom lang naman sana dito sa isla, wala talaga sir, wala tayong. Saan po kayo kumukuha ng tubig dito? Doon sa ano sir, yung bili namin doon sa Magsaysay pagaling sir. Yung pag-inom namin din tubig. Oo. Pag sa Magsaysay pagaling, ay magkano may isang container ngayon, ay dito ay parang 30 yata sir, isang container. Oo. Pakahirap nga, pero sa tiyaga na makabili ka lang na ng tubig, nagsarapan talaga ang tao, nagtsaka na may pambili. Sa mga kwento na aking narinig sa isang pamilya na nakatira dito sa Garza Island ay mararamdaman mo talaga ang araw-araw na kalbaryo nila, lalo na sa inuming tubig. So yun, may nakausap tayong isang pamilya at narinig natin yung kanilang sitwasyon dito sa Garza Island. Although napakaganda ng isla, pero napakahirap naman mabuhay kasi nga walang tubig, walang kuryente. Alam naman natin na yun ang pinaka-importante sa lahat. So tara, explore natin yung lugar nitong Garza. Maliit lang naman daw to. So ito, makikita nyo rito. Ayan, kahit pa paano, malinis naman yung isla. Hindi nila pinababayaan. So meron ding mga may tindahan din, may mga nagluluto rin, may mga nagtitinda-tinda. At ito, meron din pala silang basketball court. Kahit maliit yung isla, nakakatuwa lang din na meron silang ganitong mga klaseng palaruan. Ayan,
At sa aming patuloy na pag-iikot dito sa isla ay nakita namin ang isa pang pamilya na tila ba nagpapahinga at makikita mo na ramdam nila ang init ng panahon dito sa isla. Kamusta po yung pamumuhay nyo dito sa isla, sir? Sa kasalukuyan, dito ang pamumuhay namin dito sa sitio ng Garsay. Talagang kung minsan mayroon, kung minsan wala rin. Ano po yung pinagkakabuhay nyo rin dito sa... Puro pangingisda lang. Lahat talaga pangingisda talaga. Opo. So ngayon pong buwan na to, wala talagang mahina po talaga. Kung minsan mayroon din, kung minsan wala. Pero talagang sa loob ng isang buwan, talagang kung minsan ang pinakamataas na kinikita mo sa loob ng isang buwan wala pang 3,000 Sa isang buwan po. isang buwan. Yung pagkawala ng tubig, kuryente, paano nyo po na papag-anuhan nyo sa araw-araw? Kasi nakasanayan namin talaga noon, kung sa hirap lang talagang noon, grabe talagang hirap noon. Dahil sa ang ilaw nga namin, di ba, gas lang noon. Opo. Paano nyo po na susustentuhan yung tubig nyo, yung pagkuha doon araw-araw? Nung mga 1980 siguro, talagang ang tubig, puro sagwan lang ang namin dito, sasakyan. Oo. Doon kami sa Alibog umiigip. Lahat, pang saing, pang paligo, pang laba, inumin, pati na doon sa Alibog na. Kasi kung tatayo kayo ng bomba rito, wala din maalat din ang tubig. Wala talaga. Napakahirap din niya, Nagubad na lang po sa init. Oo nga po eh. Sa dalawang pamilya na aming nakapanayam ay wala kaming ibang narinig kung hindi tubig na inumin ang kanilang idinadaing na isa sa pangunahing kailangan sa buhay ng isang tao. So ito, dito tayo ngayon, papunta tayo ngayon sa tabing dagat ng isla. At yun nga, sabi nga nila, yung hirap ng pamumuhay dito sa isla ay nakasanayan na rin nila. At sa araw-araw na kanilang ginagawa ay nasanay na rin sila kung paano nila pupunan yung mga sa tubig, sa kuryente. So yan, pansin nyo rito, ayan, talagang ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga rito ay ang pangingisda. So yun lang. So napakaganda naman talaga ng isla. So ang talaga lang ang nangyayari sa sobrang init, wala namang dumarating ng mga turista para maligo dito sa isla ng Garsa ngayon. So yun, isa pa yun sa nakaka-apekto sa kanila dahil ang init ng panahon, wala talagang pupunta. Dahil hindi nila kakayanin talaga yung init dito ngayon sa isla. Kahit kami, ramdam na namin yung sobrang init. So yun mga kapanyo, puntahan natin yung sitio leader para makausap natin. So siya yung namumuno dun dito sa mga kababayan natin na nandito sa isla. At alamin natin kung paano ba yung discarding ginagawa nila sa pamumuhay ng mga taong naninirahan dito sa gitna ng isla. Mga kaponyo, dito tayo ngayon kasama natin yung pinaka-chairman nitong Garsa Island at kakausapin natin para magkaroon din tayo ng konting information. Kamusta na ba yung mga kababayan natin dito? So ito, kasalukuyan na si chairman daw ay nagtatanggal ng seaweeds. Sir, yung seaweeds, ano po yan? Isa po ba yan sa kabuhayan nyo dito sa ano? Apo sir, ito ay isang kabuhayan namin dito sa isla. Ang hanap buhay po namin dito sa isla sir ay pangingisda, nagtatanim ng seaweeds, Opo. tapos pampugita. Basta yung hanap buhay namin sir, halos ganito lang, wala kaming mga hanap buhay. Seaweeds, pangingisda, yun lang po ang... Sa dagat lang talaga. Sa dagat lang talaga ang kinabubuhay Okay, namin dito. opo. Pero sir, kamusta naman yung kitaan sa dagat? Okay naman? Ano naman sir, minsan kasi sir, talagang hindi mo rin maano na buwan-buwan talaga, may kita talaga may income. May buwan rin talaga na walang income. Oo. Minsan may time rin talaga na may buwan na sagana rin sa sa kita. Paano po yun pagka talagang wala? Ang ginagawa na namin po dito sir, pag medyo limba, mayroong buwan na kasagana ng pira, yung pangingisda, Opo. hindi sir, medyo hawak kamay sa konting ipon ng konti. hipit ng punting Para sa mga para susunod na wala. mga araw Oo. may dudukutin. Okay po. Hindi ganun pong ginagawa namin dito. Pero chairman, bilang chairman po ng barangay ng Isla Garza, papaano nyo po na yung mga kababayan natin dito, yung pamumuhay po nila dito? Ayos naman po sir, hindi naman po magulo yung mga tao dito. Tahimik naman po. Okay po. At saka yung lahat ng kinabubuhay po talaga ng tao dito, puro pangingisda lang po talaga. At saka karamihan ng mga tao dito, may mga bangka, sagwanan, yung mga motor, yung mga bangka dito sa May eskwelahan din po kayo dito, ano? Ano po sir, yan po sir yung school namin 1 to 6. Meron talaga grade 1 to 6. Prelim, daycare, meron. Yung daycare po nandun sa plaza, marapit sa plaza. Yung Paano daycare. po yung mga guro? Saan po sila nanggagaling? Yung guro po namin ay ang isa ay galing po ng bayan ng Magsaysay, yung isa po ay galing ng Mamburao. Okay. Yung isa po.
Bali, 4 po. Tapos yung isa dito, bali, voluntary lang pa lang po siya. Okay po. Pero Bali, yung apat, pong bali, apat. pagdating po sa kalusugan, health, paano po pag may nagkakasakit dito sa isla? Pag, ano naman sir, pag maganda naman ang panahon, tinatak mo naman namin sa bayan. Okay. Yung mga yung mga nagkakasakit. Pero kung kayang lunasan lapalapatan ng gamot or mga herbal lang, Oo. dito na hindi namin dinadala sa bayan. Pero pag medyo hindi na talaga kaya ng dinadala po namin sa bayan. Okay po. Madalas ay dumadaing tayo sa buhay na meron tayo ngayon at akala natin ay napakahirap na ng ating sitwasyon. Pero sa aking nakita sa klase ng pamumuhay ng iba nating kababayan ay masasabi ko na kahit papaano ay mapalad pa rin tayo dahil madali lang para sa atin na magkaroon ng tubig at kuryente na ating kailangan.